O, pakinggan natin, sinabi ni VP Sara na kung mag-i-inhibit si Bato, mag-inhibit din si Risa Hontiveros na may kaso ng witness tampering. O, yan ang dapat na mag-inhibit kasi yan, si Risa Hontiveros, nagsisimula pa lang, guilty ka na sa kanya. Ginawa niya na yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi niya pa nakakausap si Pastor Apollo Kibuloy, guilty na sa kanya. O, ikita mo, nung isang beses na humarap si Pastor Apollo Kibuloy, dinaan siya sa legal. O, kung meron kayong mga problema sa akin, kasuhan nyo na lang ako. O, hindi nyo ako makasuhan. Bakit? Ngayon, kung hindi na ako para sumagot pa dito, sa korte mong, sa kangaroo court mo, o doon ako kasagot sa proper na court, which is yung regional trial court. Kaya nga, ngayon, ayan, nilalabanan ni Pastor Apollo Kibuloy at inaatinan niya yung mga kaso niya. Magsisimula na yung hearing ng kanyang mga kaso. Inaantay na lang natin yung resulta ng kanyang motion to post bail. Yun lang inaantay natin. Pag nag-grant yun, wala na. Pag nag-grant yun, nako po, wala na, talagang doble-doble na black eye ninyo. Mantakin mo, pinakulong nyo si Pastor, pinakulong nyo si PRD, ini-impeach nyo si VP Sara, tapos tatlo silang makakalaya mula sa kuko ng mga kawatan sa gobyerno, di ba? Kaya napakatamis ng tagumpay kapag lahat nitong mga taong binalahura ng gobyernong ito, lahat ay makakabalik sila dun sa dati nilang mga normal na ginagawa. Nakaka-good vibes yan, at saka napakalaking sampal niyan para sa pamahalaan natin kay Abalos, kay DOJ Secretary, kay Remulla, kay Torre, kay Marbil, kay Pajardo, kay Bongbong, dyan kay Tambaloslos. Napakalaking sampal niya sa pagmumukha nila. Kaya sana ibigay sa atin yan. Sige, pakinggan natin tong sasabihin ni VP Sara tungkol dito kay Risa. Mag-inhibit si Senator Risa Hontiveros bilang Senator Judge sa impeachment trial. Hindi lang daw ang mga mambabatas na kaalyado niya. Iyan ang giit ni Vice President Sara Duterte. Ating alamin kung bakit sa balitang ihatid ni Jason Rubrico. Kasunod ng panawagan ng ilang grupo na dapat mag-inhibit sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla sa impeachment trial dahil umano sa kanilang pagkiling kay Vice President Sara Duterte, iginit ng bise na kung bias ang batayan, patas lang na ipa-inhibit din si Senator Risa Hontiveros. Ayon kay VP Sara, si Hontiveros ay hayagang nagpakita ng pagkiling laban sa kanilang pamilya sa isang pampublikong pahayag kung saan sinabi umano nitong dapat burahin, gibain o sirain ang pamilyang Duterte. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Buti pa si Inday, naiintindihan yun. Pero itong mga bobong mga nasa Congress, bobong mga nandirito sa media, hindi nila naiintindihan. Even Sara knows na she cannot request for that kasi alam niya makapal ang mukha ni Risa Hontiveros. Na kahit anong request mo, alam niyang matigas ang mukha ni Risa Hontiveros. Anak ng toklay na yan. Maniwala kayo, hindi yan mag-iinibit kahit na bumili ka ng Bareta de Cabra, hindi mo matatanggal yan dyan. Kapit to kuyang hayop na yan dahil nga ang gusto niyan talagang masira lang ang mga Duterte dahil yung mga tropa pitch niya na mga komunista inubos nito ni Pangulong Duterte. Yun ang katotohanan. Even Sara knows that. Nagre-request ba si Sara na mag-inhibit si Risa? Hindi. Paki ko kay Risa. Putangin na niya, tanga naman yan. Hindi naman kaya magsalita niyan kung wala yung kanyang abogada. Na lahat ng kanyang speech, kaya ang bagal-bagal magsalita, yung pala putya, dinidikta sa kanya ng abogada niya sa GC nila. Na mahiya ka sa balat mo. Puro ka na nga bukbok. Putyangin na. Tapos gusto mo pa maging presidente ng Pilipinas? Ultimong yung ilang taon mo na nandiyan sa Senado? Pangalawang termino mo na yan. Putya, dapat ang binoto namin yung assistant mo. Dahil siya rin naman palang inaasahan mo dyan, dapat lahat ng sweldo mo sa kanya mapunta eh. Dahil ang
ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against, Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano bang term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. Iginiit ng pangalawang Pangulo na dapat pagkatiwalaan ng mga senador na gaganap bilang huwes sa impeachment court. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Samantala, binalikan ni VP Sara ang pahayag mula sa Makati Business Club na Ayan yung sinasabi natin na if you are not afraid, if you are clean, you're not gonna be afraid. No matter how biased itong mga judges na ito. Tingnan mo, kami, anong ginawa namin when we were called in the Congress diyan sa Tricom? Pumunta kami. Kahit alam namin na bias, pumunta pa rin kami. Kahit alam namin na there's a huge possibility na matulad kami kay Grijaldo, kay Coronel. Coronel na ngayon, na ganun pa kami pa. Pero nagpunta pa rin kami ron. Because alam namin sa mga sarili namin na hindi naman talaga kami binabayaran ng pogo. Wala naman drug lord na nagbabayad sa amin. And alam naman namin na saklaw ng karapatan sa malayang pagpapahayag yung pagbibigay ng opinion tungkol sa mga bagay-bagay. Na hindi ba? At saka mga politiko naman tong mga natin, binabatikos natin, hindi naman tong mga pribadong mga tao. Bayad naman ng mga Pilipino ito and public official nga sila. Public office is public trust. So, kaya kami nagpupunta doon. Malinaw alam namin alam namin yung mga karapatan namin. So, ngayon, eto kay BP Sara, alam niya, hindi siya nagnakaw. Alam niya na lahat ng sinusumbong ng kabila, walang katotohanan yun. And even COA, kinlear na sila. So bakit ako matatakot? Kay 5 Ontiveros pa yan, 10 Ontiveros, 100 Ontiveros. Basta ako, alam ko sa sarili ko na tama yung ginawa ko at wala akong ninakaw na pera, di ako matatakot. Hindi naman siya katulad ni Bongbong. Ngiwi na ng ngiwi. Putaya nang yan. Pinire-request mo magpa-drug test, ayaw magpa-drug test. Bakit? Bakit hindi siya kumpiyansa na magpa-drug test kung alam niyang hindi siya addict? Ganun lang yun. So ibahin ninyo si VP Sara. Kaya nga sabi ni VP Sara, I am ready. We've been ready for the past 3 years. Putang bibigat ng mga abogado ni Inday Sara, mga fortune. Yung mga magiging mga abogado niya. Diyos mio. Tinignan ko yung mga pangalan. Powerhouse yung defense team ni Inday Sara. Putya yan. Kaya nga sabi ni VP Sara kung ikaw magaling ka na abogado, hindi ito sabi ko to, hindi sabi ni VP Sara. Kung magaling ka na abogado, dapat hindi ka pumunta sa trial. Kasi pagdating mo sa trial, kahit na lamang ka, may talo ka. Kaya yung mga magagaling na abogado, ito yung mga abogado na hindi nagtatrial. Dahil itong mga abogado na hindi nagtatrial, hindi sila natatalo. Pero kung magaling yung abogado mo talaga at sanay siya mag-litigate, tapos alam mo pa sa sarili mong puso at isip at kaluluwa mo na wala ka talagang ninakaw, mahimbing kang makakatulog sa iyong buhay at pwede mo nang pabayaan lahat sa mga abogado mo kasi alam mo na wala ka talagang ginawang masama, di ba? sabing mahalagang ituloy ng Senado ang impeachment trial upang mapanatili ang tiwala ng publiko at mga mamumuhunan. Ayon kay Duterte, matagal nang humina ang investor confidence sa bansa at hindi dapat isisi sa kanya ang mabagal na takbo ng ekonomiya. Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan. No? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya.
Dagdag pa ng Vice Presidente, hindi impeachment ang tamang sukatan ng pananagutan dahil hindi ito kriminal na kaso. Ang tanging layunin umano ng impeachment ay alisin sa pwesto ang isang opisyal. This is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Ganito rin yan. Hinamon din niya ang mga Tama yung business sinabi group niya na kasi yan din yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy noong siya ay pinapatawag dyan sa Senado. Sabi niya, why would I go there? Ayaw pumunta dyan kay Rizon Tiveros. Kasi, ano naman yan court of public opinion yan. Tsaka propaganda lang naman yan Sisirain lang naman ako dyan. Di naman ako makakapagsalita. Parang sa amin din sa Tricom, di ba? Sa Quadcom, ganun din. Pag nagmali ka, kulong ka. So wala namang napapatunayan yung mga hearing na yan sa Senado, sa Kongreso Kaya nga sabi ni Pastor noon, if you have a lot to say about me, you should have filed a case against me sa korte. Doon ako sasagot sa korte. Kasi kung dito lang, di naman ako kayang ipakulong ng Senado bukod sa i-contempt nila ako, pero yung sentensyahan ako, malabo. So, kaysa nag-iimbestiga tayo rito at sinasabi naman nitong mga resource person mo na ang dami-dami nilang hawak against me, di pumunta na kayo sa korte, doon tayo magkita-kita. Ba't tayo nandito sa Senado? Kita mo. Isang araw lang na umattend doon si Pastor Apollo Kibuloy at in-exercise niya yung kanyang rights. Anong nangyari? Di tapos yung hearing ni Tarantada. Di ba? Ganun yan, mga bossing. Diyos ko po. Kaya, ito pa. Hindi lamang ang proseso ng impeachment trial, kundi pati ang kontrobersyal umanong pagpasa ng Articles of Impeachment mula sa Kongreso patungong Senado. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung Articles of Impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa Articles of Impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung Articles of Impeachment at paano pinasa yung articles. Tama ko, tingnan ninyo kung sino yung mga abogado ni Inday Sara sa impeachment ay ang Fortune, Narvasa and Salazar Law Office. Diyos ko po, si Sigrid Fortune, Gregorio Narvasa, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batong Bakal, puta pangalan pa lang. Kaano-ano kaya ni Ani Batong Bakal to? Justin Nicole Golar, Lindon Miguel Bacuel, David Ronel Golia. Puta, the 7th. David Ronel Golia, the 7th. Puta, pag ganito pangalan mo, mabigat na tao ka. Mantakin mo 7 ang kapangalan mo sa pamilya mo, walang hiya na yan. Maria Celina Golda Fortun, Carlene Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Powa, Reynold Munsayak, Mark Vinluan, Ralph Budota. Iba pa yung dyan Iba pa, counsel pa lang to. Yung lead counsel, yan pa yung mabibigat yung lead counsel niya. Yung lead counsel niya, yan na yung father-in-law niya na isang Carpio. So good luck, Bibi Sara. We hope that sabi ko naman sa inyo, unti-unti the tides are changing. Unti-unti nakikita na natin na pahina na sila ng pahina, kaya nga grabe naman 3 years lang silang binigyan ng 3 years lang silang binigyan ng kapangyarihan. Diyos ko po, pagkatapos nun lahat sila nalaos. 3 years lang yung mga komunista na nagwagi tapos unti-unti si PRD makakalabas, makakapunta sa isang first world country, doon siya mamamahinga.
Si VP Sara hindi may impeach, tapos si Pastor lalabas. Nako po. Ay, talaga naman, baka magbigti ang mga yan. Diyos ko po. Ayan, maraming salamat sa inyong panunod. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. See you again sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa